Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janela Bianca Diagula. Ito po ang ating Day 113 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang ano ang pinagkapareho ng demonyo at Kristiyano. At ang topic po natin ngayon ay Faith and Practice. Sabi po dito, yung concept na Faith and Practice. True biblical faith is not just intellectual belief. It leads to life transformation. James chapter 2 verse 17 says, faith by itself, if it does not have works, it is dead. Real faith produces obedience if we truly believe in God. It must show in how we live. Faith and obedience are not separate paths. They are two sides of the same coin. Faith gives direction. Obedience is a daily walk. At ang Bible verse po natin matagpuan sa James chapter 2 verses 14 to 26. Mahaba-haba po. Sabi po ito. Pananampalataya at gawa. Ano ang pakinabang mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, mailigtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Kung ang isang kapatid na lalaki ay babae na mamumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsasabi sa kanila, humayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog. Subalit hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan. Anong pakinabang niyon? Kaya't ang pananampalataya ng mag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Subalit may magsasabi ay ikaw ay mayroong pananampalataya at ako ay mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya walang mga gawa, at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka ng Diyos sa iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Subalit nais mo bang malaman o taong hangal na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa ng kanyang inihandog sa Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng labanan? Nakita mo na ang pananampalataya ay gumagawa kalakip ng kanyang mga gawa, at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya't natupad ang kasulatan na nagsasabi, si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at ibinilang sa kanya ng katuwiran, at siya'y tinawag na kanyang kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na ang tayo inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Gayon din, hindi ba't si Rahab na masamang babae ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa nang tanggapin niya ang mga sugo at pinalabas sila sa ibang daan? Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Kaya mahaba po no? Ang teachings mo natin ngayon ay number 1, faith gives direction. So, yung pananampalataya natin, nagbibigay ito ng direction sa buhay natin, diba? Pupunta po tayo sa direction nito na tama. Dinadirect tayo natin sa ikabubuti natin. Dinadirect tayo patungo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Number 2 po, obedience is walking in that direction. Diba? Kung pananampalataya ka, dapat may pagsunod ka rin, may pagkilos ka rin. Kung nananampalataya ka, binigyan ka ng direction ng ating Panginoon, at sundan mo yung direction na yan na kailangan sumunod ka doon. Kasi diba, may pananampalataya ka, dapat may 100% kang positiwala sa kanya, diba? And pag may binigay siyang maglakad ka doon, maglakad ka sa direction na ibinigay niya sa iyo. Number 3 po, faith and obedience are two sides of the same coin. Ito po, diba? Yung faith and obedience talaga, may tandem talaga yun sila. Same coin sila. Hindi pwedeng isa lang. Hindi pwedeng may faith ka lang pero wala kang pagsunod. Hindi naman pwedeng sumusunod ka pero wala kang pananampalataya, diba? Parang talaga sila, tandem talaga yun sila. Hindi pwedeng isa lang ang meron ka. And paano naman po natin ito ma-apply sa ating buhay? Number 1, show your faith by your action. Ito po, di ba sabi nga dito kanina binasa natin yung Bible verse na ang kulang ang pananampalataya kung walang gawa, diba? Hindi talaga sapat ang pananampalataya. Dapat actively
obedience ka rin, may pagsunod ka rin talaga at may pagkilos ka. Hindi mo lang sinasabi through words, dapat through actions. Number 2 po, be Abraham, not like demons who merely believe. Ito po, huwag tayong maging katulad ng mga demonyo na naniniwala lang, di ba? Pero walang sagot. Dapat maging kagaya tayo ni Abraham na, di ba? Itinuring na siyang kaibigan ng ating Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya at sa kanyang mga ginawa. Yung isa niyang, di ba, inalay niya. Kaya makikita mo talaga kung paano yung pananampalataya sa ating Panginoon, kung paano yung faith na yung obedience na ginawa niya sa ating Panginoon. Lastly po, complete your faith by being kind and loving. Ito po, kompleto natin ang ating faith sa di ba, pag nagsusunod tayo, kailangan din tayo mabait sa ating kapwa at pagmahal din tayo. Kasi di ba, kung paano mo minamahal ang iyong kapwa, ganoon mo rin minamahal ang ating Panginoon. Ang vice versa lang naman yung kung paano minamahal yung kapwa mo, ganoon din ang ating Panginoon, di ba? Yun naman po ang aking devotion ngayong araw. Sana po magatunan kayo at huwag mo rin kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.